Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayo dyan? At nagbabalik tayo for this vlog. Sagutin lang natin yung tanong ni Kuya na what if hindi fair yung treatment ng employer ko sa akin? Or what if hindi sobra-sobra yung oras na binibigay sa akin? Or kahit na ano pa man na yan. Basta unfair treatment ng mga employer dito sa atin sa Canada. Okay? So mga ka-dreamers, ito is medyo maselang usapin kasi yung mga ganitong bagay, okay? Pero dahil nga medyo kahit papaano is alam ko rin kung paano yung gagawin kapag ganyan. And alam ko kung saan ako tatawag, alam ko din napakahalaga po nun mga ka-dreamers. And dapat bago kayo pumunta ng Canada, dapat binabasa nyo muna po talaga yung kontrata nyo. Okay, like for example, how many hours ba ako magtatrabaho sa loob ng 2 weeks? Okay, dapat alam nyo po yun. Or kung nagkukulang ba or kung masyado bang sobra. Okay? Ang dalawa kasi advantage niyan. Si Kuya kasi is parang unfair treatment sa kanya sa oras. Okay? Kung kulang ang oras, mga ka-dreamers, ang pwede nating unang gawin dyan is hindi naman kagad tayo magdedirect ako complain sa mga sa sangay dito ng pamahalaan dito sa Canada. Hindi. Ang gagawin natin mga ka-dreamers is kausapin muna po natin yung manager natin. Tanungin muna natin kung bakit kulang po yung oras ko in a nice way. Ano bang bakit ganun? Or pwede mo ba akong dagdagan ng oras? Mga ganun. Kasi pwede mo sabihin na kasi nakasaad sa kontrata ko na kailangan ko magtrabaho ng 40 hours per week. And then in 2 weeks is kailangan ko ng 80 hours per week. So mga ka-dreamers, pwedeng yun yung unang gawin natin. Kausapin muna natin yung manager natin or yung mas ahead sa atin bago tayo gumawa ng action pag hindi talaga nasolusyonan. Okay, ganon. Pangalawa, kapag naman sobra sa oras, okay? Actually mga ka-dreamers, karaniwan ng mga managers dito, tinatanong muna yung employee kung okay lang ba sa'yo na mag-extend ka. Ganon talaga sila dito, okay? Or tatanungin nila, okay lang ba sa'yo na overtime to? Ganon, mga ganon. Basta pag sumobra at overtime, depende naman sa inyo kung gusto nyo yun mag-overtime kasi mas malaki ang bayaran ng overtime dito. Ganun talaga yung totoo. Pero kung hindi naman mga ka-dreamers at parang sinasadya tapos hindi naman kayo binabayaran, again mga ka-dreamers, wag tayo agad-agad na yung bubulusok yung ano natin na bakit ganito dito, bakit ganyan. Ang gawin muna natin is tanungin muna natin. Kasi required po ba na talagang mag-extend po kami? Kasi po sa kontrata po namin ganito. And hindi po ba to overtime? Kasi lagi yung tatandaan mga ka-dreamers, dito sa Canada, okay, yung mga pagtatrabaho natin mga ka-dreamers is automatic. Bayad yan. Basta nagtatrabaho tayo, dapat bayad yan. Ganun ang mindset dito. Okay, ganun lang kasimple mga ka-dreamers. Then, pag hindi pa rin talaga nagawa ng aksyon, okay, manager pa lang yung kinausap mo, gawa ka ulit ang second move. Pag hindi pa rin talaga, kahit pangalawang usap ulit or pangalawang follow-up. After nun, pag hindi pa rin, kausapin mo na mismo yung employer mo. Ngayon, pag yung employer mo is, ang sinasabi sa'yo is parang taliwas sa kontrata na binigay niya sa'yo, that's the time na mga ka-dreamers. Siguro, para sa akin, that's the time na pwede na kayong mag-complain sa kahit na anong human rights dito. Kasi may human rights tayo dito sa Canada. So, kahit sa anong dito, parang government. Okay, parang dito sa Quebec, pwede kang magreklamo sa government de Quebec. Kung sa mga ibang provinces, hindi ko alam, pero ganun din yun, parehas lang yun, meron po. Okay, yun, doon pa lang siguro tayo gagawa dapat ng action. Pero, the rest, dapat daanin muna natin sa maayos na usapan at pag-follow up. Okay? Pero syempre tayo, kung talagang naabuso na tayo at sobra-sobra na at hindi lang sa oras, kumbaga meron din mga foul words or mga ganun, yan, pwede na tayong sumadya dyan mga ka-dreamers. Meron din po dito yan sa Canada. Pero syempre, doble pag-iingat nan din, and then wag kayong gagawa ng kahit na anong ikakasira nyo din para at least, di ba, hindi mabasag yung record nyo mga ganun. Okay? So, yun lang yung honest opinion ko and advice ko para sa iyo, Lord. Sana makatulong din to sa iba, and for sure, may naririnig din kasi ako na maraming mga na-abuse, mga TFWP dito sa Canada, pero sana maging okay kayo, and higit sa lahat, sana maging okay rin kayo sa work field nyo, and ayun yun, matupad nyo pa rin yung mga pangarap nyo. So, be positive lang tayo lagi mga ka-dreamers ko. God bless you all, and see you on my next vlog.